Magic 89.9. Teresa's Music Magic 89.9 Home Stretch with Isabel, your soundtrack to your ride home. I told you guys we have some special guests inside the booth making their comeback from years ago and still very much so relevant to today. Let's have them welcome themselves, welcoming Maldita to the booth. Hey, you guys. Hi. Hello. So nice to meet you. So nice to have you here. How are you? Before that pala, introduce yourselves. Ayan. Hi, my name is Dems. Ako naman si RB sa gitara. Hello. Thank you so much for coming. Kahit may sakit po yung iba, nananawagan po kami sa inyo. Naway gumaling po kayong lahat nang magkita-kita tayo. How has it been? Kasi it's been a long time, di ba, na parang lumabas na kayo sa mga lungga nyo. Diba? I'm sure maraming nangyari before, from what happened before to now. So, kamusta na kayo? First and foremost. So, Dems. Ako, okay naman ako ngayon. Pero, syempre nakakagulat pa rin. Kasi medyo matagal-tagal din bago kami nakapag, Yeah. nag-perform together. So, medyo naninibago ako, pero okay, dahan-dahang bumabalik yung feeling. Like riding a Ano, bike. oo, Right. yes. Yeah. Tapos kayo po, Okay din naman. tumutugtog naman po talaga. Parati Yeah. pala akong tumugtog. Oo, So, walang problema naging kasama ko yung banda ko ngayon, yung Madeline. So, yun pa rin ang naging buhay ko ever since. Music. Kahit yung trabaho ko is about music pa rin. So, gumagawa ng video kay mga ganun, yung files. So, naging siguro when it comes to yung pananaw sa buhay. Lalim man. Pananaw sa buhay. kasi- Nagmuni-muni. mga ganun. Medyo marami nang nag-improve siguro sa decision making all these Natuto years. na tayo. Mga ganun. Medyo. Sana. Dapat. Dapat. No? Oo. Dapat. So, there was a hiatus, right? So, you've been always making music since then. For Dems, ano pong pinagkakaabalahan nyo during the time na you weren't making music? Or were you always making music during that time? No, actually, ako, nag-focus ako that time nung wala pa, no? Nagkaroon ako ng business with my friend. Nagtayo kami ng, tawag dito, resto bar together. Ngayon, open pa rin. So, kung gusto nilang mag-visit doon, pag nagawi sila ng Zamboanga. Yeah, So, go promote your yes. resto bar. It's okay. Yes. Si Mitch na nag-handle nun sa Maginhawa Street Resto Bar. Masarap doon. Sana mag-visit kayo. And ano pa bang ano sa akin? Ano bang ginawa ko nung time na yun? Yun lang naman. Doon ako nag-focus eh. Tsaka nakatugtog rin tayo nung time na yun. May once. mga times Oo. na si Monty naggumawa ng tour dati. So, nag-perform pa nga din siya dun sa Maginhawa Street dati sa bar nila Dems at saka ni Mitch. So, kapag may occasional gigs na nagkakaroon kami doon ng event na nakakatugtog kami. So, yun na lang yung time na nakakatugtog kami with them. So, nagkikita kami. Ganun na lang. Yes. And then after a few years, naging mama ko. Yeah. So, naging Very cute, by the busy. way. Very cute. Adorable little... Mukha lang cute yun. Thank you, Mukha thank you. naman. Nagdadabog siya sa labas. Pero Ako ba yun? cute niya. Ako ba yun? Adora. Ay. Hindi po. Pag-usapan natin mamaya yung picture nyo, no? Oo. Ay. Labas natin yan. Okay, but again, yes, the hiatus, very long. And now that you're back, what has changed for you? Kasi you've been performing also recently, right? May mga performances na rin, may mga gigs. Was it like riding a bike? Did you really have to adjust? What were the changes? Kasi iba na eh. I'm sure performing back in 2011 is very different from performing now in 2026. Before we go into the whole social media conversation of the music industry, let's go to the heart of it, the live performances talaga. So how did that go for you guys? Audience impact also? Parang the fans, were they all there again? When it comes sa ano ba to, mas mabilis na mapagod ngayon. Hindi na as vigorous as before. Medyo stiff na tayo. Pero, kaya naman. Oo. Tsaka parang ano ba to, mas madali na ngayon yung mga yung ensayo namin kasi kumbaga straight to the point na kami. Kunwari, ito yung kailangan natin baguhin. Kasi hindi na kami nag-waste ng time. Dati kasi parang ang haba ng oras natin parati for rehearsals. Ang dami naming pwedeng aksayahin. Parang
So ngayon hindi pwede kasi parang titingnan na kami ng oras, papatulog na ba ng baby, mga ganun. Time for work na ba? Oo. So yun ang mga changes talaga, main changes ngayon. Tapos when it comes sa performances, hindi pa kami nakapag-performance ng masyadong marami ngayon. Pero ang napansin ko, andun pa rin kumbaga, every time na tumutugtog kami na bumalik pa rin yung parang nostalgia effect kapag na medyo andun pa rin yung mga same people dati na sumusupport sa amin like sa Zamboanga or dito man, andun pa rin sila, may same faces pa rin, pero na yung emotion na nakukuha namin na appreciate pa rin nila kami. We still get the same parang gano'n na supporter from them. So yun lang, naging mas maganda lang yung performances ngayon para sa akin kasi kumbaga ang dami na namin pinagdaanan. Tapos masarap lang sa pakiramdam. Ganun. Yes, Yeah. I agree. Okay. So your song that has been again trending on TikTok lately as well, Porque from 2011. Before you would perform it, before it was just a performance, a song that you could hear live, the song that you can hear on the radio, but now there are digital platforms so you can listen to it. It's trending on TikTok also. I'd like to ask, what's something about the song na hindi nyo nasabi sa fans nyo before na parang ito yung story ng kantang yan na ngayon gusto nyo, now that you have an outlet na it's so much easier to talk about music now, ano yung gusto nyong ipaalala na parang, ito pala yung meaning ng kantang yan, or ito yung kwento kung paano nabuo yung kanta? Okay. So Porque was originally written talaga in full Chavacano. So yun talaga yung unang version. Then when we were forming the band, naghanap kami ng vocalista, may nagpa-audition kami. Tapos si Dems yung pinakamagaling. Ang nanalo sa The Voice. Akala ko kasi, parang alam ko ako lang nag-audition. Ako yung tinang. Kung makapagsabi ng audition, parang pinilahan, hindi naman pala. Hoy, meron. Marami yung Dems bago ka. Meron. Talaga ba? Meron, Sige. meron. Special daw po Paniniwala ako eh. Meron. Tapos napilitan lang ata si Dems nun kasi parang wala lang. Parang out of all sa mga nag-audition, parang siya yung hindi masyado nag-prepare on the spot. Tapos Tapos nakokornihan pa ako nung time na yun. Kasi sabi ko, talaga ba? Chabacano song? Kasi Kakantahin wala ko. naman talaga eh. Tama. Sige nga, subukan natin. Tapos yun. Did you Nangyari. expect it na sisikat siya ng ganon? Kasi, nga, Chavacano song, wala namang ganon. I mean, OPM has always been there. It's always been a big thing. Pero, what made you want to write a song in Chavacano? yung main purpose ng songwriter namin dati was parang gagawa lang siya ng female counterpart ng band niya na sa Zamboanga. Kasi meron kasing sikat na banda siya dati sa Zamboanga with two vocalists, male vocalists. So, Maldita started with two female vocalists din. Parang M2M sila. Yun yung original Robin, talaga. Naman kung M2M ka naman. Parang gano'n. Chavacano version. Chavacano version. So, ano ba yun? Nasaan ba ako? Ano ba yung sinasabi ko, Debs? Ano? Two Yeah, two. vocalists. Two. Ito na nga yung nagbago. Yun. Aray ko. Ayun. So yun, ang purpose niya talaga was to, gumawa ng female counterpart ng band niya. Tapos, yung dami niya talagang songs dati na prepared na. And dati binulong niya na, as in para bang may calling na talaga siya sa Diyos. Parang sinasabi niya, Arb, alam kong sisikat talaga tong bandang to. Sabi niya, alam ko, 2009 yun, hindi ko makalimutan sa studio namin. Tulungan mo na kami. At tulungan mo ako dito. Ako din ganun, tulad ng parang siya nakukornihan. Iba rin, may banda rin kasi ako dati na medyo iba din yung trip. So parang, narinig ko yung kanta niya. Sabi ko sa kanya, sige, tulungan lang kita mag-record. Yun lang sinabi ko, medyo hindi ako interesado. Pero dati kasi sa radio sa Zamboanga City, madali lang namin may distribute yung songs. Burn lang pa kami ng CDs dati. So, tapos pupunta lang kami sa radio stations, bibigyan lang namin ng pizza. Yung mga DJs, ipe-play na nila. Hanggang ngayon na rin naman po. Kung Ayun gusto ba? yung magbigay ng pizza, pwede rin naman. Andyan si Charles Chabala. Ay, ganun lang yung ginagawa namin dati, distribute. Tapos, pag
nung na-play na yun, meron kaming first ever palang performance doon. 1 week pa lang sa song yung Porke. Hindi pa ako yung parang talagang with the band, parang session guitar player pa lang ako. So nung tinugtog namin yung Porke, ang daming kumanta na nakakaalam, tapos 1 week pa lang siya sa radyo. So parang doon ako parang medyo napahiya ako at parang binuhusan ako ng mainit na tubig na this is what it means pala pag alam ng tao yung mga kanta mo. So parang doon ako natauhan na okay. So doon ko talaga inaccept yung parang offer ng songwriter namin na pumasok sa banda. Kasi ito pala yun. So Buti parang, tinanggap ka pa niya, Oo no? nga. Sumikat Oo na siya nga nun eh. Buti Oo. natanggap pa eh. mismo. Oo. Totoo. Medyo mataas ang pride ko talaga dati. Aminado ako doon. Pero dahil sa kanya, mas naging mature ako on para bang open-minded pala. Open-minded of itong mga klaseng music. Pop. Kasi hindi ako into pop masyado dati. Heavy metal ba ang banda natin? Di naman. Classical ka. Classical. Hindi naman. Pero Cello, hindi lang. violin, ganun ba? Hindi naman. Pero yun nga, hindi lang ako masyadong sa mga with the massa o Yeah. ganun. Pero Gets naman. You start off with music na talagang ano siya indie, alternative, Mismo. classic rock, ganyan. Yeah. Tapos hahainan ka ng kanta na nasa Chavacano na yung tono parang yan. parang nababadoyan ako parts aminin ko sa'yo. Ganun dati. Pero ngayon, syempre dati, yung nga, nahimasmasan ka, di pala siya baduy. Daming gusto makinig. Ngayon, do you still like performing the song? Yeah. Even after all these years? Yun, totoo. Kasi may mga artists na parang gas-gas na to, pero kakantahin ko siya for the fans. Sobra. Ato walang halong hypocrisy. Yeah. Sobrang proud ako kapag ginakanta ko to. So most especially, kinagamit namin yung Chavacano. Kino-cover namin sa Madeline to. Pag meron kaming mga campus tours, pinapasok namin siya sa set. Grabe, parang kahit yung mga teenagers ngayon, alam talaga nila. Ang sarap kasi sa feeling, lalo na pag pinaperform namin yung song. Tapos, nagsising along sila. Alam nila yung Chavacano part ng song. Totoo. So, kahit di po namin naiintindihan yung ibig sabihin, kakantahin talaga namin yung mga yan. Yung mga batang yan pa rin naman yung feelings na nararamdaman nila eh. Diba? For as long as there is a younger generation, they will always feel those kinds of emotions that the song wants to emulate. Right? And without further ado, whenever you guys are ready, we have Maldita with their song Porke. You're listening to the home stretch, Magic 89.9. tulala lang sa aking kwarto at nagmumuni-muni ang tanong sa aking sarili, saan ako nagkamali? Bakit sa iyo pa nagkagusto? Parang bulan
yo ya escogí. Ahora mi corazón está sufrir. Bien simple lang y yo te pedí. Era sin ti tu el yo ya sin ti. Bakit ikaw ba ang napili? Ngayon ang puso ko ay sawi. Kay simple lang ng aking hiling, na madama mo rin ang pait at bigati. Sana'y magmilagro, mabalik ko, mali ay maidiretso. Pinagdarasal ko sa aking puso, na mabura na sa isip ko. Yes, thank you so much, you guys. Once again, that was Maldita with their song Porque on the home stretch. Grabe, di ako nagbibiro As soon as you sang yung chorus, parang kinalabutan ako. Parang, whoa. It's not, init nga parts. Init dito In fairness malamig dito usually. Uminit. De, pero I don't know how to explain it, but it's just one of those songs that really brings you back. The nostalgia is really there. Na para bang di ako 6 years old na lumabas ng kantang to. Pero nandun na siya That's what I meant when they did ask me kanina na you were here around, diba? You were around already when the song came out, and it was just one of those songs that was always there for me and for my generation also. Before TikTok, before social media, it was just there. It was something that it was just there in the sense that Eraserheads was always there, Ichiro's was always there for me. It's to that level of song na once it plays, parang ito yun. Alam ko to. Narinig ko na to. Alam mo yun, it's very familiar. It sounds like home. It sounds like OPM. It really does. I know, right? Ang galing ko, diba? Fairness. Kahit yung trabaho ko De, pero it sounds one of those songs na pagka, tara jamming tayo, may magpipick up ng gitara at alam nila kung paano tugtugin yan. Ganon siya. It really tugs at your memory. Now, I want to ask, what made you guys come back to the music industry? Kasi okay naman Lives are pretty okay. You guys are set. But what made you guys come back again? Well, ano ba? Alam ko kasi si Boss Monty nilipad niya tayo dito Tangsa iba yung taong yun. Boss Monty ng Mayonnaise, thank you so much. Yeah. And Yellow Room. So, nagkaroon kami ng gig. And after nun, parang nagtuloy-tuloy na yung dami. Usapan, isa lang Paano nangyari? Tapos hindi namin kasi parang pinilit to. Wala kaming pinilit na parang, alam mo yung parang ano ba, yung forces of nature. Yung parang sila God's lang. timing. Tapos biglang magte-trending last time. Parang may kabanding si Dems na mga friends niya. Grabe yun. Naki-birthday lang ako. Tapos nagulat ako, nag-boom na sa TikTok yung video na kinanta ko sa video na Porque. Porque din. Gulat ako, ganito na pala ngayon. Oo. Ang bilis. Ang bilis talaga. Oo. Nakakatawa nga, may mga comments pa doon, low-key, she sounds like the original. Yung guys sabihin ko alam mo yung generation ngayon, mga bata kayo sabihin lang, oh my gosh, parang kamukha niya, tapos kabos niya pa, sino pa tong taong to? Na gusto ko sabihin, huy! Nakakatawa, nandun na, may caption na nga no? Pero, look alike, sound alike, ganyan. Pero, ano pa ba yun? Hindi namin siya pinilit, kusa siyang, para may biglang magte-trending, tapos yun nga, through our performances din ng banda ko. Grabe parang, so may mga friends din kami, sa tulong din ng mga ibang friends. So, reunion gig naman yung may mga ganun. So yun, mga nagpo-push din sa amin. Isa din si Sir Charles. Na parang sige. Yes, hindi po pala ng budol sa kanila. Talagang nag-encourage din sa amin na sige na, okay na yan, kaya yan, yung mga ganun. Kahit may mga hesitations kami, pero yun parang hindi nga namin pinipilit pero sino lang ba kami, di ba biglang nag-hit, taga Zamboanga, tapos parang sinuwerte kami na nakilala yung song na hindi namin inaasahan. So ang daming nag-aasam ng ganitong klase. So isa pa yun sa naiisip ko din na pinupush na sayang din yung pinaghirapan natin.
Tama, bigat din. Hindi nyo lang dala yung OPM as a genre, pero dala nyo rin yung pride ng Zamboanga As a for Zamboanga. using Chavacano. Iba rin yun. 'Di ba? Are you guys still based in Zamboanga? I am. Oh, yung hotel stay mo na 2 days, 3 nights, 2 nights, 3 days lang dapat. Rent ka na ng house, di ba? Baka gusto mong lipat na dito. Ito pala yung mga schools na pwede mong puntahan. Oo, no? But what's new now? Parang what are we gonna expect for you guys? Kasi nga, mukhang tutuloy na natin to eh. Mukhang totoo na, di ba? Sir Charles, mukhang totoo na eh. So what can we expect from you guys new? What kind of sound na yung maririnig natin from Maldita? So, challenge yan sa amin ngayon talaga. Pero, we'd like to remain true pa rin kung sa pinanggalingan namin na yung galing pa rin sa mga experiences namin yung kanta, ganon. Pero, kasi kami naman involved naman kami lahat sa music production. So, siguro, try talaga namin incorporate yung mga tunog na trendy ngayon. O, Trendy. Wag niyo gawin yun. Wag. Pwede din naman. O, kumbaga kahit sisingitan lang na kahit para na makarelate din. Yeah. Yung mga Gets. kabataan. Bata. Tulad ko. Oh my God. Ganun. Payo lang po, huwag nating sasabihin, nakakatanda talaga. Yung mga ganun. So, aware naman kami na may mga bagong tunog. So, ano pa bang pwedeng i-expect sa amin? More songs. Of course, for sure, yeah. More songs na on the works naman. Na hinahanapan namin ng oras as much as possible. So, balita ko, pinag-usapan natin kanina, maraming kanta na nailagay nga sa baul at hindi na siya nabuksan magmula nung panahon na yon. Kukuha ba tayo doon ng mga kanta? Malalabas ba na ba? Makakita na ba ng daylight yung mga kantang yon? Or do you want to completely change the sound ng Maldita? Definitely mga galing sa baul na yun. Yung karamihan doon kasi pero with incorporating yung mga bagong tunog na pwedeng mailagay. For the benefit of mga The youngins. the young. Mga ganun. Ang nagpasikat sa TikTok magmuli ng Kasi ang emosyon kapag about naman sa pag-ibig yan, wala namang Hindi naman trend nalalaos yan eh. hindi, Oo. So mostly kasi gano'n naman, medyo yung songs namin about pa rin dyan sa about love, medyo merong mong imagination lang. Pag nasa sitwasyon ka na gano'n pa rin siya. So mostly, yun lang. Hahanapan lang naman ng mga mas okay na tunog na medyo babagay siguro. So, last question before you perform your second song. How do you guys, paano nyo sa tingin nyo, mag-a-adapt kayo to the social media world of it all? While still being true to the, siguro di na siya teenage angst, pero the angst of the band. Yeah. Diba? How do you guys try to incorporate yung social media, the internet, trending viral moments? Paano nyo gagawin yan? How do we try? So magre-research kami dapat talaga. May Oo. TikTok na po ba kayo? Meron. Gagawa na tayo? Meron akong TikTok, pero May yung TikTok banda ka ba? namin, gagawa pa lang. Wala Kami rin lang akong TikTok eh. Wala ka rin TikTok ba? Kailan lang din ako nagkaroon ng TikTok eh. Trabaho lang. Totoo. So- Walang biro. So- Di ko rin po kayo matutulungan. Wag ako. Wrong Gen Z. So we'll need to adjust talaga sa ano ngayon Feeling ko yung... makakasabay naman tayo. Ay. Medyo pumayat ako ng konti. Para sa comeback na to, guys. Nag-stretching siya para Si Debs, nag-update siya ng data plan. siya, wala problema dyan. Parang kung paano ko siya nakilala, yun pa rin si Debs Ay ngayon. nako, nambola. Yeah, no. Nambola pa, para hindi na ako umuwi. Uwi na ba? Uwi na ba talaga? Iba ba hangin doon? Sa bagay. O nga, may resto bar pa siya. Uwi niya na yung tao. Ay wala na. Oo. Balay, yung partner na lang niya ngayon na nagko-continue, yung partner niya sa business. So talagang focused si Dem sa kanyang family ngayon. Ano pa? Very grateful na you're here also for bringing back all of the memories of your old songs and to make new ones. I'm sure your fans and their kids and the younger generation as well is very much so expecting new songs as well from you guys. Kasi ito na lumabas na kayo nagpakita na kayo na kaya pa talaga. Diba? So, your next song, also from the same album as Yeah. Porque, we have Dejado. Once Yeah. again, you have Maldita on Home Stretch. You're listening to today's best music, Magic 89.9.
Bakit ba ganito? Naiinis ako. Ba't di kita kayang lapitan? Pag lumalapit ka, di makapagsalita. Naiinip na ang pusong ito. Sino yung kasama mo? Bad trip na naman sa iyo. Dehado na naman ako. Paano ko makuha ang atensyon mo? Pansinin mo naman ako. Malagkit kong tingin, ba't di pinapansin? Ano bang dapat kong gawin? Kinikilig ako sa kagwapuhan mo. Isang ngiti mo lang, lapitan na kaya kita. Sumama pa naman sa iba. Dehado na naman ako. Paano ko makuha ang atensyon mo? Pansinin mo naman ako. Dehado na naman ako. Paano ko makuha ang atensyon mo? Pansinin mo naman ako. Pansinin, pansinin, pansinin mo ako. Pansinin, pansinin mo ako. Pansinin, pansinin, pansinin mo ako. Pansinin, pansinin mo ako. Dehado na naman. Paano ko makuha ang atensyon mo? Pansinin mo naman ako. Dehado na naman ako. Paano ko makuha ang atensyon mo? Pansinin mo naman ako. Once again, we have Maldita on the home stretch. You listen to Magic 89.9. Thank you so much, you guys. And we are not yet done. Nako, nagsapakan pa nga. Okay, wait. Hindi pa tayo tapos. Do you have Sorry. anything to promote? Yes, no? New songs, gigs, yan. Oh. May kasalanan ako kay Dems pero sige. Ano yun? Ano yun? Share natin yan. Medyo nataasan ko yung Nakita ko yung nga kanta. Nakita ko yung pag ano ng kapo. Nagalaw eh. Sorry. Anyway, bukas po nasa Fio Bagi Restaurant and Bar po kami sa Quezon City, sa Scout Borromeo po yan. Anong oras pa magsa-start? Around Bala, yung show magsi-start at 6 kasi At meron 6, ng ibang okay. performance nandun. Yes. So- Nandun din si Sir Mark Velasco. Kababayan namin yun. So bukas yun. Along with other performers pa. DJs, meron din. Yes. Ayan. Yeah. And your music, very, very Ayun, soon. Very soon, no? Meron kami mga hinahanda para sa inyo. So sana ay abangan nyo po yun. Kasi magpa-practice po kami. Nang nasa tamang tono. Key. Yes. Tama. Sorry, Dems. Sorry, Way. Pero ayos Oo. naman. Oo, parang walang Sige, nagbago. Hindi ko napansin. Parang wala lang. Parang wala lang.
Pumipito na siya doon. Pero parang wala lang. But once again, Dems and JB of Maldita, thank you so much for coming. We are expecting new songs from you guys, more gigs as well, and some, of course, that we will be continuing to play here at The Magic. You're listening to the home stretch and hindi pa tapos ang, ano ba, Memory Monday natin because we have another song from Maldita that you guys are going to be hearing. This one is Celosa. You're listening to the home stretch with me, Isbel, today's best music, Magic 89.9. Magic 89.9.